Magandang araw mga kasari. Part 2 po tayo sa video series na ito ng ating Loibers tutorial for our sari-sari store kung saan ituturo ko naman sa inyo paano mag-setup ng ating paninda items according sa specific natin ng pagtitinda. Kung hindi ninyo napanood yung ating part 1, lalagay ko sa video description yung link para mapanood nyo. Doon ay pinakita ko kung paano mag-create ng free account sa Loibers using yung back office interface sa browser. Paano mag-install ng Loibers mobile app sa phone as POS device. Nag-walkthrough din tayo sa different sections ng back office interface, paano mag-setup ng printer at paano mag-transact at print ng ating resibo. Ngayon naman sa pag-setup natin ng ating items, gagamitin natin yung mainly yung variant features ng Loibers. Titingnan din natin paano gamitin yung composite type ng items sa paninda at yung modifiers. So let's go! Meron tayong ilang use cases dito. Number 1, tindahan na exclusive retailer o wholesaler. Number 2 na ating use case, gagawa tayo ng hybrid setup kasi meron sa atin, merong retail, merong wholesale. Paano natin gagawin yan? Yung ating item setup, paano natin gagawin sa ating POS? So, let's proceed na. So, dito tayo ngayon sa ating Loibers back office. Punta lang tayo sa items. Una, i-create muna natin yung mga categories. So, let's create a category. Una, hair care. Kulayan natin ng pink. Save. Then, cigarettes. Kulayan natin ng orange. And then, food. Kulayan natin ng green. Save. Yan, created na yung ating mga category. Now, setup na natin yung ating mga items. So, punta tayo dito sa item list. Add item. Yung ating shampoo, pangalanan natin na Sun Clear. Category niya ay hair care. Dito sa price at sa main item, huwag na nating lagyan. Yung description ay optional. So, punta na kagad tayo sa variants. Sabi natin, gusto natin siyang ibenta ng different options. So, lagay tayo. Gamitin na lang natin unit. And then, lagay natin kung paano natin siya gustong ibenta. So, per piece or pieces. Kalahating tie. Gawin na lang natin by 6. Enter. Full tie, gawin na lang natin by 12. Okay na yan. Let's save. Save. And then, lagay natin yung cost ng ating per piece by 6 at by 12. So, per piece, let's say, lagay natin 585. And then, sa ating by 6, sabay natin 33 pesos or 34 pesos. Then sa ating by 12, sabihin natin 68 pesos. So kung paano, sa price naman, paano natin ibebenta siya ng per item. So sa per piece, ang per piece natin ay 7. Sa by 6 natin, sabihin natin gusto nating ibenta ng 42 pesos. Sa by 12, sabihin naman natin gusto nating ibenta ng 80 pesos. May konting discount. So, save na natin. Itong ating rice ay sold siya per weight, hindi siya by each. Yung ating tatlong naunang item ay by each yon. So, ito ay ginawa nating by volume. At ito yung ating mga sinetup na variants. So, tingnan natin yan, paano yan mag-a-appear sa ating POS. So, dito tayo ngayon sa ating mobile phone as POS. Try natin yung ating mga items na kinreate. So, hanapin natin, punta muna tayo dito sa sales.
Hanapin natin yung, as you can see, meron tatlong variants. So, meron tayong per piece, by 6 at by 12. So, let's say may bibili ng per piece, 3 pieces, save. Meron din biniling by 6, save. Yung ating Winboro, bumili ng 3 stick at may binili rin na 1 kaha. Yung ating itlog, bumili siya ng 1 dosena. Yung ating rice, lalabas muna yung ilang quantity kasi per weight, sold by weight siya. Lagyan natin 1 kilo. Tapos anong variant, anong price range. So yung, let's say bumili siya sa 45 pesos per kilogram. Save. Meron din siyang, pwede rin magkalahating kilo. So for example, kalahating kilo, 0.5 sa 50 pesos. Save. Ticket. So ayan na yung ating mga items sa POS. So i-charge na lang natin siya, print, and then bigay yung resibo kay customer. By the way, yung pagsa-setup natin ng ating mga items, ang suggestion or recommended ko ay sa back office natin gawin. Kasi sa mobile phone ay medyo limited yung ating option. So try natin, punta tayo sa items and then create. As you can see, wala dyan yung mga variants. Hindi mo siya mase-setup. Ganun din, yung mga existing mo na item, gusto mong may gusto kang baguhin sa variant, yung mga presyo lang ang mai-edit mo, pero yung variant options mo ay wala. So, recommended, sa back office tayo mag-create, magse-setup ng ating mga items. So, doon na tayo sa ating use case number 2, tindahan na hybrid. Merong wholesale, merong retail. So, paano natin i-set up yung ating mga items sa Loibers to cater that? So, punta ulit tayo sa items, item list, and then add item. Let's create an item, let's say, sardinas, Mega Ligo. Category food. By the way, yung use ng category ay kung gusto mong mag-generate ng sales by category. Makikita mo yan. So, punta tayo dito sa variants. Yung objective natin, may wholesale, may retail. Paano natin i-implement? So, lagay na lang tayo dito ng pricing type. So, kung retail, lagay na lang natin RT. Kung wholesale, lagay na lang natin wholesale. Then, let's save. So, yan. Yung cost natin, malamang parehas yan. So, kung ang bili natin ay 22.50 parehas yan. So, magkakaiba tayo sa retail at saka sa wholesale. So, kung retail, i-set up natin for example 26 pesos. At kung wholesale naman ay 23.50. And then, let's save. At tayo another item. Si Sunclear. Bypass na muna natin yung category. Punta tayo agad sa variants. Gamitin ulit natin yung pricing type. Meron tayong retail, meron tayong wholesale. Nga lang, other than that, gusto natin maglagay ng selling option like per piece, yung by 6 at saka by 12. So, gagawa tayo ng another variant. By the way, pag isi-set up natin yung items, kailangan may forward planning na tayo. Alam na natin kung paano natin isi-set up yung ating mga variants kasi once ma-set up mo na siya, hindi ka na makakapag-add ng options. Kailangan mong i-delete o i-recreate yung items para magawa mo yung objective mo. So, add tayo ng another option dito. Lagay natin ng unit.
Lagyan natin ng per piece. By 6 at saka by 12. So magkikreate yan ngayon ng 6 na variants. Ayan, as you can see, retail na per piece, retail na by 6 at retail na by 12. Wholesale na by 6 at by 12 at by piece. So tingnan natin yung ating use case number 2. Anong itsura niya sa ating POS? First, i-clear ko muna to. Then hanapin natin yung ating shampoo, Sun Clear. Ayan siya. Ano bang binibili sa atin? Wholesale ba? Retail ba? So kung wholesale, o kung retail, let's say bumili ng 3, at si customer ay bumili din ng pang wholesale, 70 na 12. Ayan ang setup niyan. So at yung ating Mega Ligo, kung ang binibili ay retail, yung retail ang gagamitin. Kung ang binibili ay wholesale, wholesale ang gagamitin. Ayan. As you can see, nakasetup na tayo ng hybrid. Retail, wholesale. So how about naman yung composite item? Explore naman natin yung composite items. Yung composite items, sabi dito, composite items contains a specified quantity of other items. So, useful kasi talaga ito sa mga restaurant, sa mga menu, kung saan yung mga dishes or mga meals ay mayroong mga iba-ibang components na may presyong bukod. Sa tindahan, saan items ba natin pwedeng i-apply yung ganitong setup? Naisip ko lang, let's say mag-create tayo ng sari-sari basket na meron siyang large, sizes, small, medium, large. So create natin yung sari-sari basket small. Category, wala na muna. And then diretso tayo, enable natin itong composite items. So pagka-enable natin, lalabas yung item search. So, dyan tayo ngayon maglalagay ng mga components niya. So, let's say, lagyan natin ng noodles. Lucky Me. Beef. Let's say, lagyan natin ng 5. Lagyan natin ng chicken. Lagyan din natin ng 5. Lagyan natin ng Alaska. 2. Ano po bang lagyan natin? Lagyan natin ng 555 sardinas. 3. Lagyan natin ng crispy fry. 4. So, nag-compute na yung total cost niya. So, lalagay na lang ngayon natin magkano ba yung ating selling price. So, let's say ang selling price natin ay 300 pesos. So, save natin siya. Ngayon, punta tayo sa ating mobile phone, sa ating POS. Hanapin natin yung ating sari-sari basket. Ayan. Ayan na siya. Naka-add na siya sa ating POS. Pwede na siyang i-transact. Now, i-check naman natin yung modifiers. Ano ba yung modifiers? So, punta lang tayo dun sa modifiers. Ang sabi dyan, item modifiers create sets of options that can be applied to items. So, in other words, para lang itong mga add-ons. So, saan natin to i-apply? Gusto natin, for example, i-customize natin yung ating sari-sari basket, lagyan natin siya ng mga add-ons. So, mag-create tayo ng modifier. Sa modifier name, ilagay natin yung sari-sari basket natin para ma-identify natin na para doon siya. Ngayon, yung ating options, ano bang gusto nating ilagay dyan? Unang-una, pwede nating lagyan ng card. Tapos, ang presyo ng card ay 5 pesos. Pwede nating lagyan ng, let's say, ng premium na lace.
na ang presyo niya let's say ay 25. Pwede natin lagyan ng balloon na ang presyo niya ay let's say 25 pesos. Then save na natin siya. Then, itong modifier na to ay i-attach natin dun sa ating sari-sari basket. So, puntahan natin sa item list. Hanapin natin si sari-sari basket. Open natin siya. And then, makikita natin dito yung modifier. So, enable lang natin siya. And then, save. Lipat tayo dito sa ating mobile device. Paano natin makikita yung modifier? So, punta ko sa ticket, i-clear ko lang muna. So, hanapin ko ulit si sari-sari basket. As you can see, nandiyan dyan na yung ating mga modifier. For example, bibili si customer ng isang sari-sari basket at gusto niyang lagyan ng card at premium lace. So, lagay lang natin. Ayan, dalawa na siya. And then, save. Ayan na yung magiging total niya. In-add niya yung cost ng add-on. Then, pwede na natin siyang i-charge. Until here na muna mga kasari, sana ay may natutunan kayo sa video tutorial na ito at nakatulong sa inyo sa pag-manage ng inyong sari-sari store. Kung sa tingin nyo ay may value itong aking tutorial, please like the video and subscribe sa channel para ma-inspire kami, ako, na mag-create pa ng other tutorials. Till next video mga kasari. Bye!